Kung sa birthday ko lang makasama namin, siguro ang saya-saya ko na. Ako na lang sana. Siguro masayang nakauwi ang anak ko sa akin. Ganun ang nararamdaman ko. Pero kung hindi naman wala, kahit sa pagdadeberte niya, di pa siya dumating. Maghihantay na naman ako na ilang taon kong pag-aasa na dumating siya sa amin. Hindi naman kami masaya kung wala siya eh. Hindi ko naman nanaisin na masaya kami na wala siya. Mabuti na lang sama-sama kami. Kahit wala kaming kainin, basta sama-sama masaya kami. Nay, kita kayo, Nay. Anak ko! Para lang daw sa mga bata ang birthday wish, pero ang magte-36 anyos na si Yolanda, may simpleng kahilingan para sa kanyang nalalapit na kaarawan. Hindi masasarap na pagkain, hindi magagarang mga damit, kundi ang mahanap lang si Brian, ang kanyang anak na 5 taon nang nawawala. Ganito kung ipagdiwang ni Yolanda taon-taon ang kanyang birthday. Gaya ng ibang nagdiriwang ng kaarawan, may personal din siyang kahilingan na tanging siya lang ang nakakaalam. Isang araw, bago ang araw ng kanyang kapanganakan, minarkahan ni Yolanda ang kalendaryo. Magte-36 na kasi siya sa 24 ng Marso. At katulad ng mga nakaraan niyang birthday, pansit at tinapay ang handa ni Yolanda. Pero kip-kip rin ito ang kanyang birthday wish, ang makita na ang anak niyang si Brian. 5 taon na kasi itong nawawala. Kung sa birthday ko lang makasama namin, siguro ang saya-saya ko na. Ako na lang sana. Siguro masayang nakauwi ang anak ko sa akin. Ganun ang nararamdaman ko. Pero kung hindi naman wala, kahit sa pagdadeberte niya, di pa siya dumating. Maghihantay na naman ako na ilang taon kong pag-aasa na dumating siya sa amin. Salaysay ni Yolanda, June 10, 2002 ang petsang habang buhay na niya sigurong isusumpa. Ito kasi ang araw kung kailan nawala ang kanyang anak. Nung una ko pagkagising paglabas ko, maya-maya sumunod siya. Yumakap siya sa akin. Sabi niya wala siya sinabi. Niyakap niya ako. Sabi ko, mamaya na tayong magmimerienda. Tapos, lumabas siya sa gate namin. Yun na pala ang huling beses na mahahagkan ni Yolanda ang kanyang anak. Kasabay ng paglaho ni Brian, ang paglaho na rin ng dating masayang pagsasama ng kanilang pamilya. Alam mo, yung asawa ko doon nagiinom lagi. Minsan nag-aaway na nga kami dahil doon. Para ang bigat-bigat ng problema na dumating sa amin. Ang sakit. Para kaming binagsakan ng tinik na nung tumusok sa dibdib ko noon. Pating araw kanyang pananalig, nayanig. Pag nagsisimba ako, lagi ko sinihiling sa kanya na sa taas. Sabi ko sana maibalik yung naman anak ko. Sabi ko ganun lagi. Pero ang tagal. Nagalit na nga ako noon eh. Hindi na ako nagsimba, nagalit ako ba? Sabi ko, bakit ganun? Si Brian dito, natutulog siya rito. Lagi siya dito sa gilid, mga kapatid niya dito. Pag wala yung mga kapatid niya, kami na lang dito, 3. Dito siya at saka ako, nagsisiso-siso na lang kami. Tapos nanonood kami ng TV, yung sa bingguhan. Pagka may nakita siyang nananalo, sinasabi niya sa akin na, Mama,
sali ako dyan. Pag nanalo ko, bibigay ko sa'yo lahat ng pera. Sana. Para kay Yolanda, walang halaga ang anumang yaman dito sa mundo. Dahil ang ngiti at lambing ng kanyang munting anghel na kung ituring nga'y ginto, ninakaw ng tadhana. Hindi naman kami masaya kung wala siya eh. Hindi ko naman naisip na masaya kami na wala siya. Mabuti na lang sama-sama kami. Kahit wala kaming kainin, basta sama-sama masaya kami. Dahil mahalaga sa amin ang birthday ni Yolanda, pipilitin naming mabigyan siya ng simpleng kasiyahan. Ayon kay Yolanda, 10 taong gulang na si Brian ngayon. Mahaba raw ang pilik mata nito at balbon. Meron din daw itong balat sa binti. At gaya ng ibang paslit, makulit din. Nitong nakaraang linggo, binisita ng aming grupo ang Manila Boys Town sa Marikina. Nagbabakasakaling baka narito ang ilang nawawalang anak ng mga dumulog sa aming tanggapan. Habang kinukunan ng video ng aming cameraman ang mga bata sa Manila Boys Town, napansin namin na may pagkakahawig ang batang ito sa ibinigay sa amin ni Yolanda na larawan ng kanyang anak. Kaya laking gulat namin nung aming nalaman, Brian din daw ang kanyang pangalan. Si Brian Pineda ay nirefer to ng Reception Action Center Manila noong April 14, 2003. Dahil natagpuan daw ito sa Along Piñalov sa Street Tonda, Manila na namamalimos. Sumama raw sa kanyang kalaro si Brian para magbilyar noong June 2002. Pero nalingat lang siya ng kaunti na wala na ang kanyang kasama. Dito na siya nagsimulang maligaw hanggang sa binuhay na lang ang sarili sa pamamagitan ng pamamalimos sa lansangan. Mabuti na lang na rescue siya at dinala rito sa Manila Boys Town. Ayon sa social worker, kahit tila maamong tupa si Brian, medyo pasaway ito. Sa edad niya, makulit talaga siya. Even in school, makulit siya, ang sabi ng mga teachers. Ang kanyang kakulitan ay talagang yung parang may halong hyperactive siya, ang klaseng bata. Bago po kami matulog, nagdadasal po kami ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sinasabi ko po kay Lord, sana po makita ko na po ang aking mga magulang, si nanay at tatay. In the name of the Father, the Son, Pero sa pagsapit ng gabi, ang batang punong-puno ng sigla nagbabago dahil sa pangungulila sa kanyang pamilya. Gusto mo na pang umuwi? matagal na po. Gabi-gabi po kasi pinagdadasal ko po. Tapos sa panaginip ko po, kasama ko po sila. Tapos nagigising po ako. Tapos umiiyak ako. Pero ang mga luha ni Brian at pangungulila ni Yolanda malapit nang mawala. Sabado, ika-24 ng Marso, ang kaarawan ni Yolanda. Sa araw din ito, susunduin namin si Brian sa Manila Boys Town para iuwi na sa kanila. Habang nasa biyahe, walang imik si Brian. Tila walang kamuang-muang sa ligayang pwedeng idulot niya sa kaarawan ng kanyang ina. Nung mga oras namang yon, abalang-abala ang birthday celebrator sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga bisita. Walang kamalay-malay na makalipas ang 5 taon, narito na ang pinakamimithi niyang regalo. Nay, kita kayo, Nay. Sino to? Ano ko? Wala. Hinanap ka namin, una ka namin.
Yolanda. Tila napawi na sa huling pagkikita nila ni Brian. Salamat anak, salamat ikaw, birthday ko. Masaya ako ngayon dahil birthday ko. Binigay sa akin, dinilig ng Diyos yung lagi kong pagsisimba. Salamat sa taas, nagpapasalamat ako sa Kanya. May Diyos talaga na natulong. At bilang patunay na ito nga ang anak niya, nagpakita pa sa amin si Yolanda ng pruweba. Ito, yan nga. Ayan, dami niyang balahibo dito. Diyan siya, sa mata na. Minsan 1 taon nga lang kung dumaan ang ating kaarawan. Hindi man enggrande ang handaan, ang mahalaga, kumpleto tayo at masaya. Para kay Yolanda, ilang birthday man niya ang dumaan, hindi pa rin niya makakalimutan ang ika-36 niyang kaarawan kung kailan natupad ang munti niyang